sapagkat mapagbiyaya po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Salamat po sa Lord sapagkat ang gawain po ng Diyos sa umaga, sa pamumuno po namin ng mahal na pastor, ay talagang makikita mo na pinagpapala. Dahil po din sa mga sumusuporta, dahil po din sa nananalangin po. So, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po ay naging kabahagi doon po sa ministry po ito. Sige po, tayo mag-aaral po na sa salita ng Diyos in Open Our Bible in Romans chapter 8 verses 38 to number 39. Romans chapter 8 verse 38 to number 39. Muli po natin pong tunghayan ang isang paksa po sa Biblia na sinabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 and verse number 38 to number 39. Romans chapter 8 verse 38 to number 39. Nandiyan na ba? Verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which in Christ Jesus our Lord. Amen? So ito po nga, isa po itong talata na kung saan pinapakita po sa atin bilang tayo mga mananampalataya na mismong sa Apostol Pablo siya po naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, na kahit ang buhay, na kahit ang mga anghel, na kahit ang principalities, kahit ang mga kapangyarihan, nor things present or nor things to come, kahit ang kataasan, kahit ang kalaliman, kahit ang anumang nila, wala namang mapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Wala namang mapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. So ngayong gabi, ibig po ng Diyos na ating po pag-aralan na yun na what every believer can be sure of. Ano ba yung mga bagay na tiyak bilang tayo yung mga mananampalataya? What every believer can be sure of. Tayo manalangin po. Dakilang Diyos, muli kami Panginoon na ay lumalapit po sa inyo. Salamat po Lord naman na ngayon pong gabi, gabi pong dinipon. Salamat po Lord naman sa mga anak ng Lord naman na papuli pong naglilingkod at papuli ko po Panginoon naman na maglilingkod po sa inyo. Dalangin po namin po Lord naman na ngayon pong gabi ito, ako po naman pong Panginoon, bilang niyo pong abang lingkod, wala pong magagawa. Humingi po Lord naman ng energy Panginoon naman, nagagaling po sa inyo. At ako po Lord naman, maibahagi ko ito Panginoon, may pangarap ko ito po Lord naman, na aling po namin Panginoon sa inyong kalooban. Ako po Lord Panginoon naman, ay hindi po samahan po lamang, at ako dakilang Diyos ang inyong salita, at ang glory po ng aming Panginoon sa Kristo, ang siyang makita lamang po sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So what every believers can be sure of, mga bagay na tiyak sa ating pong mga mananampalataya. Mismo sa Apostol Pablo, alam po, nasa mismo na naniniwalang lubos na kahit po yung kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit sa verse number 39, nabasa po natin po yan, na isang katiyakan po na ating po mapamahawakan na wala na makapaghiwalay sa atin po sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kahit pa dumating sa pagkakataon na ikaw ay manlamig sa Panginoon, ang Diyos kailanman hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay pareho. Amen? Kaya sa ating pong panimula, sa mundo pong ito that full of uncertainty, people are constantly na sila po na nagtatanong, am I safe? Does my life matter? Ang buhay ko ba ay may kabuluhan? Tandaan po natin po mga kapatid sa Panginoon, nagkaroon lamang po ng tunay na kabuluhan yung ating pong buhay nung tayo po ay nakakilala po sa Diyos. Sa isang tao, kahit sabihin po natin po yan ay successful, pero wala pa rin talagang kabuluhan ang kanyang buhay kung wala po siya sa Panginoon. Tinatanong nila, what happens
mawawala ng kabuluhan. Kaya salamat po sa Diyos, may katiyakan po yung buhay po natin. Kaya lagi talaga magpapasalamat po sa Panginoon na yung buhay na ito na tayo pinakakilala po sa Panginoon, hindi mo para sabihin pa na ano aabahin mo ang sarili mo. Dahil ang bilin po sa ating mga pastor na itinuturo mo po ng Biblia, mahalaga tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya yung buhay na ito na meron talagang katiyakan at yung tiyak na ginagawa natin po sa Panginoon, kailangan po niya hindi yan mawawala ng kabuluhan. Sapagkat sa buhay mo na ito, many think na puro po ng takot. Maraming mga tao po ngayon, nabubuhay sa pagkatakot, nabubuhay saan? Sa doubt, nabubuhay sa confusion, sapagkat hindi po nila alam po yung katiyakan na masiguraduhan ng bukas. Pero salamat po sa Panginoon na pamahawakan po natin. Hindi man natin po alam ang mangyayari kinabukasan, pero alam po natin kung sino may hawak na natin kinabukasan. Tama po ba? Hindi man natin alam. Yes, hindi natin alam ang mangyayari bukas, pero alam po natin, I know who holds my hand. Pero what every believers can be sure of. Kaya nga po na maging ang trabaho, jobs are uncertain. Kaya masalamat sa Panginoon kung may trabaho kayo, purihin ng Diyos. Huwag kang magreklamo na trabaho na naman. Salamat sa Panginoon, may trabaho ang pinapasukan. Yung iba, nahihirapan maghanap ng trabaho. Pero napakita niya naman, jobs are uncertain. Health is uncertain. Malakas ka ngayon, bukas hindi natin po alam. Tama po ba? Sa Bible school po, halos lahat kami parang Lunes, pagkagaling ka ako yung pamilya. Medyo may sakit, lang po na Pero salamat po sa Panginoon. Amen? Sabi na lagi po natin ng pastor. Nagkasakit ka man, hindi sa mga bagay na walang kabuluhan. Sapagkat ginamit mo yung buhay mo sa bagay na may kabuluhan. Amen? Kaya nga, jobs are uncertain. Maging po yung ating mga kalusugan is uncertain. Even relationship can fail. Pero tayo po mga anak po ng Diyos, sa ating pong Christian life, is not built guesses or feelings. It is built on God's changing promises na nabasa po natin po sa Romans chapter 8, verse 13 to number 39. Na nag-assure po sa atin po na wala na makapag-iwanan sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Even heaven and earth can separate us from the love of God which in Christ Jesus our Lord. Kaya nga po nagdala sa ating Panginoon sa Kristo, tayo mga mananampalataya, makabubuhay po tayo na meron po tayong confidence. Tama po ba? Huwag ka mabubuhay tayo na meron tayong confidence. Kasi alam mo, ikaw ay alam ng Diyos. Kasi alam mo, na meron ng kabuluhan, yung buhay po natin po pare-pareho. Paano na lang kaya kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, nasa na kaya po tayo dito? Amen? Kaya because of Christ, mabubuhay po tayo ng holy confidence. And there are eternal truths we can absolutely sure of, not because of who we are, hindi dahil po sa kung ano ka, kundi dahil sa kung ano ang Diyos. Amen? Hindi dahil sa kung ano yung nagagawa mo, kundi dahil sa ano ginagawa ng Diyos po sa buhay po natin. Kaya natutunan naman po ito na ibig po ng Diyos na makita po sa atin po ito. Number one, what every believer can be sure of, ang number one, meron po tayong a sure salvation. Ligtas ka na ba ngayon? Sige po ba tayo? Amen. Salamat sa Lord. Meron po tayo tiyak ang langit na ating pagtutunguhan. Meron tayong sure salvation. Kaya sabi nga po ng Bible, 1 John chapter 5, verse 11 to number 13, na ang ating pong kaligtasan, salvation is not a hope-so experience, it is a know-so reality. Kasi tingnan po natin doon, 1 John chapter 5, verse number 11 to number 13. Ang kaligtasan po kapatid niya, ang kaligtasan po natin, wala na makapagpapahiwalay na sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Nung Sunday, pipili ko ako ng alusal po nung sa umaga, may buhay po sa ngayon. Maaga pa lang po, 5:30 o 6 po yata po yun. Yung mga dating daan na andun na sila, binigay
libreng almusal. Kasi wala silang tiyak na kaligtasan. Kailangan mo nila mag-maintain yung good works para sila ay maligtas. Sa kanila, good works is necessary for salvation. Pero tayo, salamat po sa Panginoon, tiyak ang kaligtasan, tiyak ang langit ng ating pagtutulungan. Kaya yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi ko yan mawawalang kabuhan. Kaya tingnan natin ang 1 chapter 5, verse 11 to number 13. What every believer can be sure of, number 1, is sure salvation. Ano po ang ating pong pinangawakan, ebidensya, ang regulator, sabi ng Bible, and this is the record that God has given to us eternal life. Kapatid, hindi yung ginagawa mo kung bakit ikaw ay nakakapanatili na ikaw ay ligtas. At tayo po na yung kaligtasan ito na nararamdam natin sa ating Panginoon, mayroong basihan. Amen? Ang basihan nito sa salita po ng Diyos. Sabi ko ng Bible, and this is the record, at ito po yung nagpapatotoo the Bible, that God has given to us eternal life, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kaya ang kinaroroonan ng anak, legal at the Son of life, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, at ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya salamat po sa Panginoon, hindi ang baptis ang kaligtasan. Hindi ang mabubuting gawa ang kaligtasan. Ang kaligtasan po natin is by faith in Christ Jesus the Lord. And verse number 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, talagang malalaman po natin na meron tayong buhay na walang hanggan sa makatubig kayo sa mga palataya sa anak ng Diyos. Kung meron pala tayong katiyakan na meron tayong buhay na walang hanggan, at tiyak po yung ating kung langit na ating patutunguhan, kaya nga po yung kaligtasan na ibinigay sa atin po ng Diyos, ibig niya, ibahagi din po natin po sa iyo. Nakakatuwa lang po na talaga maamis ka sa gawain po ng Panginoon. Talaga po din sa mga sa Pampanga, biyaya po talaga po ng Panginoon na yung ibang kumahapon pa galing ang trabaho. Kasi talaga nakakawaan nila na yung kaligtasan na ibinigay sa atin po ng Panginoon, dapat din ibahagi din nila po sa iba. Nakakahamon din po ba? Nakakahamon na yung mga anak po ng Diyos, pero talaga silang design na magturo po ng kaligtasan. Sapagkat si Apostle John, malinaw po na sinabi po dito that God wants believers to know they have eternal life. Our salvation rests on God's record and not human effort. Amen? Kaya nga sigurado po at tiyak ang ating pong kaligtasan. Balik na rin man yan. Amen? Sino man ang magsabi sa inyo dyan? Kahit sabi mo magaling magsalita ko yan. Hindi ang ating pong paniniwalaan. Ang paniniwalaan po natin sinabi ko ng Biblia. Salamat po sa Panginoon. Proud po ba tayo na baptist tayo? Tangi ang Bible baptist naman talaga ang nagtuturo lang talaga lang po yung katiyakan ng kalangitan. Talaga salamat po sa Panginoon, dito po tayo dinala po ng Diyos. Aanin mo yung talino mo, aanin mo yung yaman mo. Kahit sabi mong faithful ka, dumalo sa church, pero wala ka ng kaligtasan, wala ka pala yung pagbuhay. Kaya nga ano po, pag nahawakan po natin, talagang tiyak po natin na meron tayong kaligtasan. Sapagkat eternal life is not something we wait for after death, it begins the moment we receive Jesus Christ. Yan po ang malungkot na tinuturo po ng maraming kulto ngayon. Ano, sapat na ba na ikaw ay manampalataya? Kailangan mo lang manampalataya, hindi ka nagagawa? Yes, yan sinabi ng Bible. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ano sabi ng Bible sa John chapter 11, verse number 28, that they shall never perish, at ang pangako po ng Diyos, it is a absolute. Tingnan mo natin, kung ating pong kaligtasan could be lost, then Christ's promise would be uncertain, but God never lies. Ano sabi ko ng Bible? Sa pag-asa sa buhay na wala hanggan, na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahon na lahat. Kung tiyak ang kaligtasan mo, kung tiyak na meron tayong buhay na wala hanggan, meron kang confidence na ituturo yan sa iba. Kaya hindi ka maghihiya na ituro yung kaligtasan sa kanila. Sapat na yung buhay mo na makikita nila na talagang meron buhay na binago ni Kristo. Na makikita nila na ano kayang meron dito sa taong to na wala. Ayun po yung pinagkaiba natin. Meron tayo pong sure salvation. Na ano man palang mangyari, hindi na ito maaagaw ni naman.
Kahit pala may mga pagkakataon na ikaw ay nandalamig sa Panginoon, kahit pala may pagkakataon na ikaw ay para bang ikaw ay nawawala ng gana, pero salamat sa Panginoon, ang Diyos, yung kaligtasan po natin ay hindi bigay bawi po yan. Ang kaligtasan po natin, save, sure, and settle. Tingnan po natin yung sinabi po ng Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 1 and verse number 12. Sabi niya doon, but I know whom I have believed. Amen? Hindi niya po sinabi, hindi na say, I hope, umakasa po ako sa, hindi niya sinabi ganun eh. Kundi sinabi niya, I know whom I have believed. Kilala ba natin po yung ating pong sinasampalatayanan? Kung kilala po natin talaga yung ating pong sinasampalatayanan, hindi talaga natin po na ikakahiya ang Panginoon sa iba. Pag sinabi po ng Apostle Paul, but I know. Amen? But I know salvation is sure because it is based on Christ's finished work. Kaya masaya ka ba? At na-enjoy ko ba yung kaligtasan na ibigay sa atin ng Panginoon? Yes. Kung dumating man sa atin po, na tayo dumating sa tinatawag na kamatayan, yung kaligtasan po natin, hindi yan may magpapalitan ng mga bagay sa mundo po nito. Kaya para nakakaya po sa Panginoon kung ano, ipagpapalitan natin po ang Diyos sa mga bagay lamang po ng mga pasanlitan. Kung yung bugtong na anak na kung ang bugtong na anak ng ating Panginoong sa Kristo, hindi niya ipinag-ibig yung kanyang sarili kong buhay. Sana po yung kaisa-isa po natin buhay, wag din po natin ipagkain po sa Panginoon. Amen? Kasalamat sa Lord, meron tayong assurance, meron tayong tiyak po yung ating pong kaligtasan. Kaya kung si Kristo ay nasa iyo, if Christ is in you, your salvation is secure, your salvation is settled, and your salvation is sure. Amen? Kaya salamat po sa Lord sa katotohanan na yan, ang kaligtasan po natin, nakasecure, nakasettle, at sigurado po yan. At kailanman hindi na mawawala po yan. And secondly, that what every believer can be sure of, salamat po sa Panginoon, meron tayong tinatawag na sure service. Ngayon, matapos natin maligtas, tandaan mo kapatid, yung ginagawa mo sa Diyos, meron tayong sure service. Ang boss po natin po dito ay hindi po sinumang tao. Amen? Yung ginagawa natin para po sa Panginoon, sure service po yan. Kasi kahit, saka ito naman talaga ang katotohanan, kahit ang sipag mong empleyado, isang araw makakalimutan yan ang boss mo. Kahit sabihin mo anong dedicated mo sa trabaho, pero isang araw yan, hindi ka na mapapansin yan. Pero sa Panginoon, sure yung ginagawa natin para po sa Kanya. Kaya bakit tayo mananamig po sa Diyos? Tiyak na rin yung servisyo natin po sa Panginoon eh. Sapagkat kapag tayo po nagsaservice po sa Diyos at nag-dealing tayo po sa Kanya, tandaan mo, hindi natin ginagawa yan para sa kung sino mang tao, ginagawa natin yan para sa Panginoon. Kasi kapag tumating sa pagkakataon na yung service po natin, maging tayo tinatawag na may please na lamang po tayo, isang araw, malalim din po sa Diyos. Pero pag ginagawa mo yan, makikita mo na wala, minsan ka totoo, di ba? Mas masarap pa nga na, sa biyaya ko ng Lord, may mga kapatid tayo sa Panginoon dito, na kahit minsan hindi ko nakikita po yung kanilang ginagawa, yung kanilang faithfulness, pero tuloy pa rin sila sa patawa sa Panginoon. Kasi yun naman talaga eh. Amen? Na yung service po natin, ano po yun? Sigurado po yan. Tingnan po natin po sa Ecclesiastes, na sinabi po ito ni Haring Solomon. Ano po, Ecclesiastes, ano po yung ating pong duty and responsibility bilang isang mamamana ng palataya? Ecclesiastes, kaya po, sabi ng Bible, verse number 13, basahin naman natin, 23, let us hear the conclusion of the whole matter. Basahin ng Bible, fear God and keep His commandments. Sapagkat ano po ito? For this is the whole duty of man. Maraming mga tao po kayo wala ng pagkatapos sa Diyos. Pero tayo nagkaroon tayo ng pagkatapos sa Diyos sapagkat iyak yung paligtasan mo natin.
Salvation does not end with assurance, it leads to action. Because God saved us not only from sin, at ang ibig po ng Diyos, we are saved to serve. Amen po ba? We are saved to serve. Masaya po ba? Nakakadama po ba tayo ng kasiyahan pag tayo naglilingkod sa Panginoon? Amen po ba? Masaya ka ba na ikaw ay may servisyo ginagawa sa Panginoon? Kapag ikaw ay sumasama sa Zoom meeting, pag ikaw ay kasama sa Bible study, pag ikaw ay kasama sa mga gawain na may kinalaman talaga sa mga bagay ng Diyos, masaya ka ba? Yes, dapat masaya po tayo. Kasi nga, sure, yung servisyo ginagawa natin sa Panginoon. Ang Diyos ang gaganti sa iyo. Ang Diyos yung magsusulit ng mga ginagawa mo para mo sa Kanya. Kaya kung ito nga Ecclesiastes, book and Ecclesiastes chapter 12, magre-remind po sa atin that the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Kaya masalamat po sa Panginoon. Dito sa Bible Baptist, dito sa ating pong church, salamat po sa likod po ng Diyos na talagang tumatayo po sa katotohanan na ayaw po na taga-sambales po tayo. Alam niyo yung taga-sambales? Pag sinabing taga-sambales, sasamba, aalis. Sana huwag ganun. Amen? Sambales, ano po yun? Sasamba, tapos aalis. Kaya ganun din naman, sabi nga ni David, Lord, what shall I render unto you for all His benefits forward? Panginoon, ano naman po yung may susuli sa iyo sa kabila ng kabutihan na ginawa mo para sa akin? Kaya mag-servisyo mo tayo sa Diyos. Amen? Kasi ano kapag tayo nag-service mo sa Panginoon, it is matters of you. Kapatid, ang paglilingkod natin sa Diyos, service is not optional for believers. Hindi ito optional. Maglilingkod kaya ako sa Panginoon, tamang maglilingkod sa Diyos. Ano sabi ng Joshua chapter 24, verse number 3? Ano sabi ng Bible po doon? Masama ba na maglingkod sa Diyos? Kung tayo magtatanungin, masama po kung maglingkod sa Diyos? Masama po ba? Hindi. Marapat na talaga na na maglingkod tayo sa Diyos. Kasi una, niligtas na tayo, binago ng Diyos yung buhay po natin, at ang isang bagay pa na kung bakit natin papasalamatan ng Diyos, inayos ang Panginoon ng ating buong pamilya. Amen? Inayos po ng Diyos yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo, ay hindi matatawaran yan. Amen? Hindi matatawaran mo yan. Di ba mabagay na ibinibigay na sa lipunan? Kaya nakakatuwa po sa mga magulang na talagang very supportive sa kanilang mga anak, na kapag ang kanilang mga anak po ay naglilingkod po sa Diyos, tama po yun. Amen? Kaya service is not optional. It is our, ano po yan? Duty. Duty mo natin po yan. Sa pagkasabi ng Romans 12:1, mismo si Apostol Pablo na namamanhid that urges us to present our bodies as a living sacrifice. Kaya sinabi ko ng book of Joshua, choose you this day whom you will serve. Amen? Choose you this day whom ye will serve. Saturday, magaling sa mga gawain, choose you this day whom you will serve. Ako ba'y maglilingkod sa sarili? O maglilingkod ako sa Diyos? Amen? Choose this day whom you will serve. Kaya yung ating pong service is an act of gratitude. Amen? Yung ating pong paglilingkod po sa Diyos is an act of gratitude. Kaya kung tayo maglilingkod po sa Panginoon, sapagkat tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kaya kapag isang mananampalataya, a believer with sure salvation will develop a committed and consistent life of service to God. Amen? A believer with sure salvation na merong service sa Diyos will have a serious commitment to serve God. Kapatid, ang isang taong tunay na naligtas, hindi mahirap maglingkod sa Kanya. Sa isang tao na sinasabi niya na ako ay nakakilala ko sa Panginoon, at meron talaga siya naman, ang Diyos naman talaga bibigyan ka niya ng desire na maglingkod. Pero nasa iyo pa rin yung desisyon na tayo po para kung maglingkod po sa Diyos. Kaya kasalamat mo sa Panginoon kung ngayon naglilingkod ka sa Diyos, purihin ang Panginoon. Pero ngayon ay gusto mo ka bumabang sa paano pa kaya kung mapaglingkod sa Panginoon. Maraming mga aspeto. Kaya kapatid, ibig po ng Diyos pag
Kaya sana po maging seryoso din po tayo po sa Diyos. Amen po ba? Bigyan po natin, seryoso po ang Diyos kung tayo po ay kanyang hinanap. Kaya sana seryosohin din po natin po just when it comes to paglilingkod po sa Kanya. Kaya sa ating paglilingkod, hindi para-para lang. Hindi yung para-para ba na sa minute mga yan ang hindi. Amen? Seryoso ka talaga na ano? Lagi nga sinasabi ko ng aking pastor, magkakaroon talaga tayo ng goal. Hindi ako uuwi hanggang wala ako natutulungan. Amen? Isa, dalawa, tatlo, lima, hindi ako uuwi. Isa, hindi ako uuwi hanggang wala ako natutulungan. Kasi tandaan ko kapatid, ginagawa mo yan sa Panginoon, sure yung salvation ginagawa natin para sa Kanya. Amen? And lastly, what every believer can be sure of, a sure salvation, a sure service, at panguling bagay, salamat po sa Diyos, a sure second coming. Kapatid, tiyak na babalik po ang Diyos. Napakasarap sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon, nasa Bible study na. Napakasarap sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon, nandun ka sa paglilingkuran. Eh, paano sa muling pagbabalik po ng Diyos, nandun ka sa tinatawag ng kapahingahan? Masarap pa naman sa muling pagbabalik po ng Diyos, lahat tayo, makikita talaga yan, sa biyaya ng Diyos, ang tiling po tayo para po sa Kanya. Sapagkat sa muling pagbabalik po ng Diyos, meron po siyang reward na ibibigay po para po sa atin. Kaya sabi ng Bible sa Titus chapter 12, verse number 13, looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Napakalaga kapatid, seryosohin po natin na isang araw mo lang yung babalik ang Panginoon. Ito po yung tinandaan ko, Brother Enos. Sinabi sa akin ng pastor, sa lugar po ng Carlos Carlos, ano yung sa Carlos sa pagsanan? Right? Sabi niya, hindi ko makalaman sinabi sa akin ng pastor. Tingnan mo, the harvest is truly plenteous but the laborers are few. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, paano na kaya itong mga tao ito? Paano sila bakit hindi sila naligtas? At sino gagamitin ng Diyos para sila yung makakilala sa Panginoon? Amen? At kung meron na lang katiyakan, alam natin na isang araw mo lang yung babalik ang Panginoon, kapatid, hindi po tayo mamumuhay sa kasalanan. Amen po ba? Ayaw po ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik, pero magbigyan niya sa puso mo. Amen? Ayaw ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik na ano, na nandun ka pa rin sa kapalitan, na hindi mo pa rin nakapatawag ng kapatid mo. Sapagkat babalik po ang Panginoon. Ano sabi ko ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8 to number 10. 2 Corinthians chapter 5, yung just na nalata ko. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Ano sabi ko ng Bible? We are confident, I say, si Apostle Pablo nagsabi, willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kaya sinabi ng verse number 9, wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Sapagkat sinabi ng verse number 10, for we must all, kahit sa Apostle Pablo, lahat po tayo aharap before the judgment seat of Christ. Sapagkat not everyone may receive, makakatanggap po, the things done in His body according to that He had done, whether it be good or bad. Kaya nga sana, sa muling pagbabalik ng Diyos, huwag tayo kakitaan na laman ng ating cellphone. Kung may nakakalungkot po, di ba? Puro kabalistugan, puro kalungkot. Paano kung bumalik ang Panginoon, ano na lang yung mukhang mayaharap sa Amen? Kaya meron na, sure na babalik ang Diyos. Because every believer has one day stand before the judgment seat of Christ, not to be judged for sin. Amen? But to be evaluated for our service. Ang hawakan natin po ito, God keeps perfect records. Walang mamimitis na paglilingkod po na ginagawa mo sa Diyos. And nothing done for Him is ever forgotten. Wala talaga po ano, hindi ang kakalimutan po ng Panginoon. Kaya salamat po sa Lord, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kabataan, na meron talaga
sa gawain po ng Diyos. Na handa talagang maglingkod po sa Panginoon. Na talagang nakakita po sa atin po yung kaligtasan. Sapagkat ano po, magmamanifest talaga yan. Alam po kasi po natin, isang araw ngayong babalik po ang Panginoon. Amen? And Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kunin natin, even unseen faithfulness, it matters to you. Minsan nakala mo yung ginagawa mo na minsan hindi ma-recognize, di ba? Even unseen faithfulness, na minsan pala yung katapatan mo na hindi pala minsan nakikita po ng maraming tao, tandaan mo kapag it matters to Jesus. When others may overlook our efforts, tandaan natin ano, when others may overlook our efforts, God never does. Kasi ginagawa mo yun, hindi para sa tao, ginagawa mo yun para sa Diyos. Nakakatawa lang sa mga sumasama ko sa gawain ko ng Panginoon. Minsan, iika-ika, minsan may karamdaman, pero nakakasa gawain. Amen? Kasi meron tayo sure service. Kasi tiyak yung paligtasan po natin, kaya naipapahagi po natin sa inyo. At sabi ko ng Bible na kanyang pinangako po sa atin sa Matthew 25 verse number 21 that faithful servants will hear the words. Napakasarap po ba naman yung ano? Well done, thou good and faithful servant. Kapatid, this is the highest reward a believer could never receive. Kung sa boss mo nga, sinasabihan na ano, well done. Ako lang yun. Pero Diyos ko eh. Amen? Sabihan na, well done, thou good and faithful servant. Christ is coming again and accountability is certain. Faithful service will be rewarded by a just and faithful God. Kaya yung ginagawa natin po sa Panginoon today, it matters po yan for eternity. And what we do for Christ now will echo in eternity. Amen? Kaya sa ating conclusion, sa ating pagkatapos, ating conclusion, every believer can live with confidence. Sapagkat sa tatlong mga bagay na ito, na meron tayong katiyakan, na meron tayong confidence, na makakatayo po tayo sapagkat tiyak ang ating kaligtasan, tiyak ang ating paglilingkod, at tiyak na babalik. Amen? Sarap. Prayer meeting, halimbawa prayer meeting, babalik ang Panginoon na andyan. Amen? Linggo, babalik ang Panginoon. Tuwiran at pagka nag-gilig sa Panginoon, meron tayong mga kayo ng past. Kaya sana, huwag na natin kung huwag na tayo mag-attempt, huwag na tayo mag-isipan na ako ay manlalamig sa Panginoon. Wala na. Amen? Redeeming na tayo because the days are evil. Samantalayan natin po. Samantalayan po natin po na malakas po tayo. Samantalayan po natin na paglilingid po tayo sa Diyos. Kasi ang nakakalungkot, kapag dumating sa pagkakataon na yung lakas mo ay nasayang, at kapag ikaw ay nagkaroon na ng maramdaman, at ang biglang gusto mo maglingkod sa Panginoon, hindi mo na magagawa. Kaya sana mga young people sa atin. Amen? Itong kalakasan na ito, huwag natin ibigay sa mga bagay na sa Panginoon. Hindi, ibigay po natin po sa mga bagay na may kapuluhan. Amen? What every believer can be sure of, sana sa tatlong bagay na ito, ipinakita po ng Diyos, yung sure service, God keeps the record. And sure salvation, settle po yung pangako po ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay ligtas na, at tayo ay nakakilala mo sa Panginoon sana, nawa, do not live carelessly. Serve Him faithfully. Sinabi po ng Bible, 1 Corinthians 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kapatid, salamat sa Panginoon. Yung mga bagay na kung saan sa tatlong bagay na ito, may katiyakan po tayo. Amen? May katiyakan po tayo sapagkat iyak po ang nangako. Walang iba kundi ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Tayo po na lang. Nakilang Diyos, kung kami Lord, nagpapasalamat sa simpleng mensahe po rin naman ang binigay niyo po sa amin. Nawala naman, nakakatago po kami Lord naman ng katapatan na
bilang aming pong anak, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagkakabing pong nasangkungan, hinanap, naligtas, marapat lamang na. Tayo, bilang mga mananampalataya, isa bagay, God listen to us, no? When we pray. Sigurado tayo na ang Diyos ay nakikinig kapag tayo ay nananalangin. Sa 26, nakita ko sa Bible, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kaya ano man, sigurado tayo na ang Diyos nakikinig kapag tayo nananalangin. Namamagitan pa para po sa atin ang Holy Spirit. Pangalawa, bakit nakita ko? Na sigurado tayo sa pangalawa, ang Diyos ay may dayunin sa bawat isa po sa atin. Sigurado yun. Amen? Na Diyos ay may dayunin sa bawat isa sa atin. In verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are what? The called, tinawag tayong called according to His purpose. Kaya, yun ang pangalawang bagay. Tiyak, sigurado, ang Diyos ay may dayunin sa bawat isa sa atin. Ang mag-isa talatang 30, tinan nyo. Moreover, whom He did predestinate, them also, He also called, and whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also what? Glorified. Tingnan, itinagda tayo na mapunta na langit. Then, tinawag tayo at pinapagisagdan. Okay? Kaya pangalawa, meron siyang plano o layunin sa bawat isang pag-usap. Pag doon niya sa talatang 17, yung ating mga sakripisyo, yung ating mga pagdurusa at mga tinitiis, alang-alang sa Panginoon ay hindi pwedeng walang nagtipala. Okay, number 17. Alam mo yun? And if children, then what? Heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also what? Glorified together. Alright? Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating is alang-alang sa Lord is what? It will be rewarded. Amen? May katiyakan. At pamuli, no? Na nakita ko, okay, the Bible is the Word of God. Huwag mong aguludahan. Okay? May katiyakan. May kasiguraduhan tayo. Na yung ating hawak na yung aklat, pinakikinggan, itinuturo, pinangangaral ay salita ng Diyos. Yes, the Bible is the Word of God. Sigurado yan. Amen? May katiyakan niya. Alright? Maraming mga titulo ang Bible. Maraming mga katawagan dyan. No? At ang pinakabibigat sa lahat, nakatawa ni Suat, yung Romans na sabi, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Yun. Hebrews 4:12, the Word of God. Amen? May kasiguraduhan. Ang Biblia nito ay ito ang salita ng Diyos. Umayon po tayo lahat. Kaya lang sa